I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule, and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. I quote, "Our fundamental law is clear. The end does not justify the means." Another quote, "There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment." End of quote. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. The case stemmed from 4 impeachment complaints against Vice President Duterte. The first 3 were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A 4th complaint was lodged by a resolution approved by more than 1/3 of the House members of the 19th Congress on February 5, 2025, which was transmitted as the Articles of Impeachment to the Senate on the same day. This was followed by 2 petitions filed before the Supreme Court challenging its constitutionality. The Supreme Court decision written by Senior Associate Justice Marvic M.V.F. Leonen ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the Due Process Clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process, it said. Although the court does not determine whether an impeachable officer may be removed or disqualified from political office, it emphasized that it has a duty to construe the process mandated in the Constitution. In declaring that the articles of impeachment were barred by the one-year rule, the decision differentiated the first 3 complaints from the 4th complaint. The first 3, it said, were filed under Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution, which allows any citizen to file a verified complaint with an endorsement by any House member. The 4th one was through Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution, through a verified complaint or resolution filed by at least 1/3 of the House members. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026, the Supreme Court held. Under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. According to the decision, the 1-year bar is reckoned from the time an impeachment complaint is dismissed or is no longer viable. A
key issue in the petitions is whether the House complied with the 10-session day requirement under the Constitution for including a verified impeachment complaint in the order of business of the House. The court ruled that the House was able to comply with the requirement by putting the 3 endorsed impeachment complaints in the order of business of the House of Representatives, since a session day is not equivalent to a calendar day. It is a period that starts from a call to order until the session is adjourned, regardless of the passage of time. However, the court reminded the House that Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution clearly requires that a verified impeachment complaint be immediately put in the order of business within 10 session days from its endorsement. The Constitution does not grant either the Secretary General or the Speaker of the House any discretion to determine when this period commences. Consequently, the House of Representatives is not granted any discretion except to refer these matters to the proper committee within 3 session days. However, the House may opt to consolidate all impeachment complaints properly commenced and endorsed within these periods. The court also determined that due process applies to the impeachment process. It laid down the following due process requirements in impeachment proceedings. First, the articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with the House members, especially those who are considering its endorsement. Second, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Third, the articles of impeachment and the supporting evidence should be available to all members of the House of Representatives, not only to those who are being considered to endorse. Fourth, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. The House of Representatives must be given reasonable time to reach their independent decision of whether they will endorse an impeachment complaint. The court, however, has the power to review whether this period is sufficient, but petitioner who invokes the court's power to review should prove that officials failed to perform their duties properly. Sixth, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 2, or a betrayal of public trust given by the majority of the electorate. For the other impeachable officers, the act must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect for their constitutional independence and autonomy. And seventh, to ensure that respondent in the impeachment complaint is heard under the requirements of due process in the procedure under Article 11, Section 3, Paragraph 4, the House of Representatives is required to A. Provide a copy of the articles of impeachment and its accompanying evidence to the respondent to give him or her an opportunity to respond within a reasonable period to be determined by the House rules. The Constitution only requires an opportunity to be heard. It is up to the respondent to waive this fundamental right and opt to present his or her evidence at the Senate trial. And B. Make the articles of impeachment with its accompanying evidence and the comment of the respondent available to all members of the House of Representatives. It is the House, not 1/3 of the House, that has the sole prerogative to initiate impeachment complaints. Thus, there must be some modicum of deliberations so that each member representing their constituents can be heard and thus convince others of their position. The transmittal will only take place upon the qualified vote of 1/3 of the House. We quote from the final note of the unanimous decision. It is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. We cannot concede the sobriety of fairness inherent in due process of law to the passions of a political moment. Our fundamental law is clear.
the end does not justify the means. We understand our history. We have learned that in the past, momentary desires to do what is convenient and concede means to ends have inadvertently created precedents that weaken the succor of law for those who dissent, or those at our society's margins, or those who may have fallen out of grace from the powers that be. We have learned that the clash of political interests in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. There is a right way to the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. End of quote. The Supreme Court's ruling is immediately executory. It shall be deemed served on the petitioners and released upon publication in the Supreme Court website and receipt of the parties of their digital copy in accordance with the guidelines on the transition to electronic filing in the Supreme Court. We urge everyone to read the full text of the decision and the concurring opinions. Thank you very much. So yun mga kababayan, narinig nyo? Galing kay Attorney Camille Ting, Supreme Court spokesperson. So, ayan breaking news po yan. But anyway, shout out sa inyo mga bes. Yung mga nakakaintindi dyan, siyempre mga kababayan, naintindihan po nila yan. Dahil dito sa desisyon ng Supreme Court, mga kababayan, tuwang-tuwa ang mga DDS. Siyempre, the majority of the Filipino people are dismay. Kumbaga na dismaya, 'di ba? Dahil kung nakikita nyo at nasusubaybayan din po natin yung hearing sa House tungkol dito sa maling paggamit sa pundo ng bayan ni Sara Duterte. Kitang-kita naman matibay ang ebidensya. So, dahil dito mga kababayan, hindi ibig sabihin ay totally dismiss na talaga na hindi na pwedeng magsampa uli ng impeachment para sa kay Sara Duterte. Mali po kayo kasi nilabag ng House yung one year rule ban, no? Correct me if I'm wrong, sinabi ni attorney. So ibig sabihin nilabag ang 1 year rule ban, it doesn't mean hindi na matutuloy. No, guys. Sabi nga dito, February 26, pwede na uling magsampahan ng ng kaso for impeachment si Sara Duterte, na kailangan itong mga grupo magsama-sama kayo. Dapat pag dumating ang February 6, 2026, ayusin nyo kaagad, tapos submit nyo sa House of Representatives nang sa ganun mabigyan ng aksyon at tuluyan ng maipus itong impeachment para kay Sara Duterte, nang sa ganun tuloy-tuloy na ang pag-i-impeach sa kanya. Madali na lang yan, relax lang kayo, huwag kayo masyadong sumama ang loob. Hindi naman ibig sabihin tapos na, hindi na maitutuloy. No. Do you think magbaback out ang prosecutors? Hindi. Ipupus na nila yan sa 2026 mga kababayan. Kaya igalang din natin ang ang desisyon ng Supreme Court. Ano man ang nakita nilang mali sa House, well, hindi naman ibig sabihin hindi na matutuloy. Hindi na pwedeng i-reopen pa itong impeachment ni Sara Duterte. Hindi ganoon. Kung may violation man ang House, okay lang yun. Walang problema. Tuloy pa rin yan. Sa 2026, maghintay tayo. Ilang buwan na lang 7 months or 8 months. Kung si Digo nga 2017, sinampa ng kaso sa ICC. Naghintay tayo ng matagal. At the end of the day, sa atin pa rin ang huling halakak. Nasaan si Digo ngayon? Nasa dahik, nakakulong. So, ganun din kay Sara Duterte. Kaya wag masyadong masama ang loob nyo. Well, guys, ganun talaga, wala tayong magagawa at ganun ang desisyon ng Supreme Court. At isa pa,
mga kababayan, nadidismaya ang majority ng mamamayang Pilipino. Walang kwenta ganito kung ano nung pinagsasabi, mga kababayan. Hindi natin sila masisisi. Yan po, kumbaga, nilalabas nila yung kanilang sama ng loob. We should respect them talaga, no? So, mga DDS, ayan, masyadong kumpiyansa, tuwang-tuwa, si Senator Bato, lahat. Talagang nagbubunyi sila, yung mga abogado. Pero guys, hindi nila naintindihan, di ba? One year rule ban lang, no, nagkaroon ng violation ng prosecutor. Walang problema doon. Ganun lang. Ito, basahin po natin ito. Yung mga nagko-comment. So, yun, mga kababayan, no, tingnan nyo, sabi ng DCRH News. Kampo ni BP Sara, winelcome ang ruling ng Supreme Court, ng Korte Suprema, matapos idineklarang unconstitutional and articles of impeachment. Ayan. Okay. So, yun. Na-violate po ng House ang 1-year rule ban na tinatawag, pero it doesn't mean ay hindi na pwedeng sampahan pa ng kaso si Sara. For ika nga, it doesn't mean hindi na pwedeng i-impeach si Sara, no? Mali po kayo. Katulad po ng sinasabi natin, siyempre, lumabag lang, yun lang naman. Pero hindi ibig sabihin hindi na may tutulong. Pag sapit po ng February 6, 2026, pwede na puli i-impeach yan si Sara. Do you think, sabi ko nga, do you think magbaback out ang prosecutors? No, diyan kayo ka nagkamali. Kaya ganun lang yun. Kaya respetuhin na lang natin kung anong desisyon ng Supreme Court. Yun majority ng votes nila. Yun po ang resort. Sabi nga ng iba, mostly appointee ni Digong yan. Hindi natin pwedeng walain yung mga ganyang klaseng mga pag-iisip. Maari, pwede mga kababayan. Sabi ng iba, money talks. Hindi rin pwede natin sabihin na mali. Posible, siyempre. Ganun lang talaga ang kalakaran, mga bes. Alam nyo naman, dito sa Pilipinas, pag money talks, nakukuha ka na lang doon. Pero yung batas ay nalalagpasan mo, nababypass mo kung ano po ang nakasaad sa saligang batas. Ganun lang yun Marami kasing tao na nasisilaw sa pera. May ganun, 'di ba? So dahil diyan, sabi pa dito, sabi ng DCRH News, winelcome ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ruling ng Supreme Court ng Korte Suprema na nagdeklara na labag sa konstitusyon ng articles of impeachment na isinampalaban sa Vice Presidente. Pero guys, sa akin naman, magre-react tayo dito. Paano na ilabag yun? Kasi malinaw na malinaw yung ebidensya laban sa kanya, di ba? Kita nyo naman, may mga pangalan na hindi naka-registered sa PSA o si Piatos o kung sino-sino pa. Tapos nagbibigay pa siya ng mga sobre. Di ba? Sa mga empleyado. Ang linaw po ng yung ebidensya laban kay Sara Duterte. Wala naman po siyang big project na nakikita natin. Vice Presidente tsaka sa DepEd. Yung mga pera nawawala. Malinaw po yun sa hearing ng House So, medyo nakakadismaya. Siyempre, hindi po nawawala sa atin yan Dahil matibay kasi ang ebidensya ng House hindi natin alam kung bakit nagkaganito. Nakakadismaya nga talaga. Gayon man, sabi dito guys, nilinaw ng Korte Suprema na hindi nito inaabsulto si Duterte sa mga paratang at anumang panibagong impeachment complaint ay maaari lamang ihain. Simula Pebrero 6, 2026. You see? Sabi sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. 'Di ba? Panibagong complaint. Kasuhin uli yan sa February 6, 2026. Panibagong complaint na naman laban kay Sara Duterte. So, sabi ko nga, sa tingin nyo kaya aatras ang House? Hindi. Ang prosecutor, nga, hindi. So, kailangan paghandaan po yan ng mga grupo na nagsampa ng complaint laban kay Sara Duterte. Di ba? Tapos, kailangan anuhin ka agad ba? Gawa ng paraan para ma-effuse yung impeachment na yan. Para nang sa ganun, tuloy-tuloy na.
Kaya abangan po natin yan. Maghintay lang tayo ng ilang buwan. Madali na lang yan. Sabi nga, you might be win today, but there's a time you will be pay the good price that you can never forget in your lifetime. Next naman. Ako guys, ano man ang naging resulta ng desisyon ng Supreme Court, wala tayong magagawa, mga kababayan. Ganun talaga ang buhay ng mga Pilipino. Ito lang ang masasabi ko, mga bes. Tayo yung mga taong bayan ay may kapangyarihan para hindi maiupo ang mga taong ito, no? Makonvict man yan o hindi, mga kababayan, for sure tatakbo yan sa 2028. Doon po tayo babawi. Na wag natin hayaan na makabalik sa pwesto yan. Bakit? Ay magiging tae ang Pilipinas, maniwala kayo. Sa DepEd nga, hindi niya nga kayang pamumunuan. The way na magsasalita siya, yung mga pananalita niya, hindi pang international, pang kapitan lang. Hindi niya kayang mamuno, guys. Lack of experience pagdating sa politika, lack of knowledge, lahat. Di ba? Nakita niyo naman sa ugali niya, ugaling askal, nagtatantrum siya. Babanta siya na patayin ng Pangulo, First Lady, taka Speaker. Yan ba pwede magiging presidente? No. Do you think God will allow her to win? No. Excuse me. Hindi, siyempre. Dahil alam ng Diyos kung anong nasa puso ni Sara Duterte. Tatakbo lang yan, guys, para gumante. Ito nga, nawawala yung pundo ng yung pundo niya How much more pag naging presidente yan? Ano ang mangyayari sa bansa natin? Kaya mag-isip-isip tayo. Huwag natin hayaan na makabalik ang mga yan. Kung si President Trump nga alam na alam niya. Si dating Pangulong Digong. Walang alam sa pamumuno. Di ba may pasaring siya? Nung nagpunta si Pangulong Marcos Jr. ng isang araw sa Amerika. Diyan pa lang. Nakikita na natin. Learn and lesson yan para sa mamamayang Pilipino na wag na natin hayaan makabalik. Tingnan nyo ang nangyari sa bansa natin. Pinupugaran tayo ng illegal gamble. Ng mga Chinese yan. Tingnan nyo ang nangyari sa Pugo. Anong nangyayari sa Pilipinas? Nauso yung illegal gambling dito sa Pilipinas nung umupo si Digong. Nauso yung mga online gamble. Dahil yan sa nung dating administration. Anong ginawa ng Pangulo? Ban. All Pugos. Ngayon, ito na naman. Sa social media, ang daming sugal, guys. Online. Yung mga kabataan, nalulung dyan. Ang mga panahon pa. Kudos din naman sa mga past admin. Wala naman ganyan, mga illegal gambling. Hindi naman ganyan kalala. Mayroon pa ilan-ilan lang siguro. Pero ito, mas malala itong nakaraan Kaya ngayon, si PBBM ang tagalinis. Gusto niya ba mangyari yan? Siyempre hindi. Kaya nga, see you on 2028. Pagsikapin natin na huwag makabalik. Yan, babae na naman. Babae ako. Pero ayaw kong babae maging Pangulo. Guys, 2 babae na naging Pangulo ng Pilipinas, ano nangyari? Umasinso ba? Palpak. Yung isa nga nakulong dahil sa Flander. Nakabris ang liig. May magandang nangyari sa Pilipinas? Umasinso bang Pilipinas? Gumanda ba ang ekonomiya? Wala. Bagsak. Yan ang pakatandaan nyo. Dito sa desisyon ng Supreme Court, naku, huwag nyo masyadong dibdibin. Sabi, araw nila ngayon, nasa atin ang huling halaklak. Mag-wait tayo sa 2026. Huwag masyadong magdibdib. Yan. Sa mga DDS, tawa ka lang ngayon. Okay lang, walang problema. Ito pa yung sinabi nila, mga nagko-comment, mga kababayan. Ayan, There goes the big budol. We are not surprised by the decision of the Supreme Court, but people don't lose hope. Everything happened for a reason, okay? Yes. Di ba? Totoo yun. Nakadismaya, wala nang matakbuhan ang taong bayan. Bakit? Tama po ito, guys. Mayroon siyang punto. Nung panahon ni Digong, bakit ang mga kababayan natin nagsampa ng kaso sa ICC? Kasi walang batas nung that time. Yun ang problema natin dito sa Pilipinas. No? Nga sabi ng iba, well, money talks.
Pwede, posible yan, guys. Posible talaga mangyari yun. Yung money talks, sabi ng iba, mostly, appointees ni Canor. Well, kung 13 sila, magkano bang isang ulo? 200 million? Posible, guys, posible. Kung sinasabi, money talks, posible. O, ayan, marami pang bala si Trillanes. Bantay lang kayo sa susunod niyang hakbang. Hindi pa tapos ang laban. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi pa tapos ang laban. Hindi 4K yung desisyon ng Supreme Court. Unconstitutional, labag sa batas. Sabi nga, dahil nga dito sa 1-year rule ban. O, doon lang. Pero it doesn't mean naman na kahit yun ang nagiging violation ng House totaling dismiss na agad, hindi na pwedeng sampahan uli ng impeachment. Mali kayo. Siyempre, kaya nga sabi ko, hintayin natin ang 2026, February 6 yun. Kailangan yung grupo na nagsampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, ay porsigihin nyo. Dapat paghandaan nyo. Tapos ipasay ka sa House nang sa ganun, mabigyan ka agad ng House ng importansya para ma-push na impeach ka agad dito si Garutay. 'Di ba? Para tuloy-tuloy ang laban. Kaya maghintay tayo, relax lang kayo. Chill lang. 'Di ba? Ganun talaga eh. Kung sinabi yung money talks, maaari 'yun. Pwede. Markado na kayo sa 2028. Doon kayo sisingilin ng taong bayan. 'Yun ang ibig kong sabihin kanina. Makonvict man or hindi, see you on 2028. Kaya nga pagsikapin natin. Do you think mananalo yan sa kabila ng mga issue laban sa kanila from sa papa niya? Naku, hindi na maaari yun, hindi na mangyayari yun. Naging presidente si Digong, binigay lang sa atin niya, naging pangulo, learn and lesson sa atin na wag na tayo maghala na ganun kapulpul na politiko. Kulang sa kaalaman. 'Di ba sabi ni Donald Trump, ni President Trump, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Alam niya na hindi marunong mamuno si Digong. Sa diskarte pa lang, wala. Umasinso bang taong bayan ang Pilipinas nung panahon ni Digong? Wala. Ang mamahal ng bilihin, oy. Kumusta naman ang ekonomiya ng bansa? Nga, bagsak. Ang iniwan lang sa atin ni Digong is 7.2 trilyon na utang ng Pilipinas na ngayon si BBM ang nagbabayad. Tudo-tudo banat sila sa kay Pangulong Marcos Jr. Pero hindi na nila nakikita yung kung gaano kapulpo yung puon nila, sa totoo lang. Tingnan nyo, nababawasan ng mga Pilipino ng panahon ni Digong. Ilan ang namatay sa war on drugs niya, ang daming natukhang kaya. Yan ang isipin nyo. Kaya wag na natin hayaan na maibalik yan. Where is the separation of power? President yan, nakada impeachment, tatakbo sa SC. Yun lang. Sabi nga na iba, dapat hindi na makikialam ang Supreme Court. Di ba guys? Hindi tayo abogado, pero nanonood tayo. Kumbaga nagbabasa tayo. Ito, nagre-react lang tayo ayon po doon sa mga nakikita natin na napapanood natin. Kasi kung sinasabi nyo sa pagdating sa ebidensya laban kay Sara Duterte, matibay po matibay. Siguro nasubaybayan nyo naman yung hearing sa House, di ba? Ako, sinubaybayan ko po yan. Kung sa tibay lang, sobrang tibay. Kaya nga ginawa ng kumbaga, na-impeach nga si Sara si House dahil nga matibay yung ebidensya. Do you think na basta-basta na lang magdesisyon ang House? Natural hindi. Mga abogado karamihan dyan alam nila ang ginagawa nila. Kung ang pagkamali nila, nilabag nila yung 1-year rule, 1-year rule ban, okay lang yun. Yun lang naman. Di ba? Hindi dapat nakikialam ang hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. So co-equal branch niya. There is a principle on the presumption of regularity. Hindi yan simpleng criminal case na ang final say ang Supreme Court. House at Senate lang ang may authority pagdating sa impeachment. Siguro ito guys ang saloobin ng ating mga kababayan. This is majority. Except lang mga DDS. Di ba? Ayan. Sa palagay nyo kaya? Sa ating mga kababayan, hindi natin masisisi
kung bakit ito ang kanilang saluubin. Ganun talaga eh. Oh, ito pa, kaya pala, pilit na dinidile ni Quezon ang impeachment. Nakasaad sa forthwith para habulin ang desisyon ng kasabwatang Duterte Supreme Court. Ayun. Oh, see? Oh, magtataka na lang tayo kasi maraming nagtataka, nadidismaya dito sa ginawa ni Chis Escudero. Kung ito si Chis Escudero ay nagiging patas, nagiging balance, neutral, 'di ba? Matagal na sanang tapos itong impeachment, guys. Nagkaroon na sanang desisyon, 'di ba? Kaso lang ganun eh. Kaya yung nakikita sa kanya, may bahid na, alam nyo na, ang ibig kong sabihin, ayan, okay lang yan, file lang ulit sa December ng impeachment, dahil naka 1 year na rin naman. Yun na nga eh. Kaya nga umpisahan ka agad ng mga nagrereklamo. Maaga pa lang, before the February 6, 2026, agahan nyo, nang sa ganun tuloy-tuloy. Di ba? Ayan. The game is not over yet. Yes, kaya nga sabi natin eh, not yet done, mga kababayan. Relax, chill lang. The game is not yet over. It's just giving more time for Sara Duterte to prepare. For sure, this will be refiled on February 6, 2026 onwards. May time pa siya mag-celebrate ng Pasko na walang iniintinding impeachment. More reason and time para bumalik tayo sa investigation in aid of legislation. Ipapatawag uli ang BP nyo. Napatigil lang. Yun, dahil may impeachment na. Ngayon, wala na tuloy. Wala na. Tuloy na ulit. Ganun lang, mga best. Sabi ko nga, hindi po magbaback out ang prosecutors. Tuloy yan. Duterte daw lang ang sakalam. Okay lang, go. Kasuhan na sa ombudsman. Wala na si Martires. Guys, hintayin natin maging i-wish nyo, ipagdasal nyo na si Secretary Remulla, Secretary Boyeng Remulla magiging ombudsman. You will see. Ang pare mangyari, guys. Kasi naglalaro ito si Karma eh. Kaya wait lang tayo. Si Karma, nandyan lang yan. Tingnan mo. Isang bagsakan ng karma yan sa kanila. Maaring mangyayari. Tingnan nyo, iiyak mga yan. Pag mahirap ang nagkakasala, wala nang chitche, buritche. Diretso hatol agad. At walang humaharang na mga buwisit sa gobyerno. Kaya galit na galit ang taong bayan, guys. Oo nga naman. May punto naman siya. Kasi mapera eh. Mapera. Pag ang tao kasi mapera, mga kababayan, sabi ko nga kanina, mayroong money talk yan. Diba? May mikos-mikos. Sabi ko nga, magkano ba? Fair head. Pwede mo namang bayaran yung fair head eh. 200 million ang bawat isa. Kung masilaw ka sa pera, tatanggapin mo yun. Pero kung talagang sundin mo ang saligang batas, hindi mo tatanggapin yun. Hindi ka buboto. Diba? Pag hindi ka bumoto, siyempre, hindi ganyan ang resulta. Ngayong araw, kayo naman, situation prevails, natakot sa bloodbath. Ay, nako, guys. Takot sila sa, see you on 26 na lang. Goodbye na court. Ay, delay lang. Pero si Persidu to technically 1 year bar rule, but not to accountability for Supreme Court judges. The HOR may file again this coming February 26 para ituloy ang Senate impeachment trial court ang paglilitis sa BP. But decision pa rin ng Senate if ituloy nila ang impeachment kahit may decision na ang Supreme Court. Pwede nilang baliwalain ang Supreme Court kasi co-equal lang ito. Let us wait and see. Yun, pwede naman, guys, no? Sabi dito, pakinggan nyo ito. Ng Bumbo Radio, dapat ituloy ang impeachment trial. Matapang na iginiit ni Senador Bam Aquino na handa siya at dapat lang aniyang ituloy ang impeachment trial kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdideklara bilang unconstitutional ang pagpatuloy
ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mahalagang pairalin ang checks ang balances sa pamahalaan at hayaan ang Kongreso na gampanan ang tungkulin dito. Sa ilalim ng konstitusyon, nanindigan pa ang senador na dapat ipagpatuloy ang proseso upang mapanagot ang sinumang may pananagutan anuman ang posisyon. Agoy. Ayan o, pakinggan nga natin sinabi niya. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato... So yun guys, narinig nyo, kaya wait and see lang tayo. Relax lang kayo, chill. Okay? Kaya habang buhay may pag-asa. Sabing ganun. So yun mga kababayan, magkomento lang kayo. Siyempre, kahit kayo sumamang loob, but mga kababayan, at the end of the day, nasa atin pa rin ang huling halakak. Okay? See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.